What's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Siyempre, usapang pag-ibig na naman. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin dito sa YouTube, yes, at saka sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking FB page at saka sa TikTok is, alam nyo na dapat yung kailangan yung gawin. Okay? Na sapat na po yan na para mas lalo pa tayong magkaganahan. So yon, so ito, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is gawin ito kapag hirap kang mag-detach para magsisi siya. Okay? Lalong-lalo na dyan sa mga nahihirapan kumalas sa mga partner nila or sa taong binamahal nila. Kasi ito mga utol, talagang mabibigyan mo rin ng pagsisisi yung isang tao kapag mawala ka sa kanya. Lalong-lalo na kung paano mo pinakita kung paano ka rin magmahal sa kanya. Kagaya na lang na nire-respeto mo siya, maganda yung treatment mo sa kanya, inaaruga mo siya, inaalagaan mo siya bilang partner. Okay? Na which is, pinapakita mo rin talaga na minamahal mo siya. So ngayon kung mawawala ito ay talagang magsisisi or manghihinayang yung partner mo. Na posible din utol na hindi rin ito magagawa or naggagawa ng ibang tao. Kaso ang problema ngayon or yung katanungan is, Kuya Kiko, ang problema lang talaga ay hirap akong kumalas sa partner ko. That's why hindi ko siya mabibigyan ng pagsisisi or panghihinayang. Yes. So yun ngayon yung tatalakayin natin. Na yun din yung ituturo ko sa inyo kung paano kumalas or mag-detach sa taong minamahal ninyo. Lalong-lalo na kapag nasasaktan ka na sa ngayon. Kasi ito mga utol, una sa lahat ay tatanungin ko muna kayo. Paano ka ba na in love sa kanya? Yes? 'Di ba? Which is, napapamahal tayo kung ano yung pinapakita ng tao sa atin. Lalong-lalo na kapag pinapakitaan tayo ng kabutihan. Na yung tipong may pagmamahal din sa atin. May respeto. That's why minamahal mo yung tao. That's why isa rin ito sa rason kung bakit ka napaibig sa kanya. Kung bakit mo siya sinagot dati. Dahil sa pinapakita niya utol. Dahil na rin sa kagandahang asal o sa kabutihan na pinapakita niya sa'yo. So ngayon sa pagkakalas utol is may hirapan tayong mag-detach or magtanggal ng pagmamahal sa kanya. Kasi yun na rin yung nakasanayan mo eh. Yung minamahal mo siya. Yung pinapakita mo yung lahat-lahat. Nire-respeto mo siya, inaalagaan mo siya. Yung tipong nasanay ka na siya at siya na lang. Okay? So ngayon, sa pagdi-detach ay kabaliktaran lang din yung kasagutan. Kagaya nga nun, nung dati is napaibig ka dahil sa magandang pinapakita niya sa'yo. So imposible naman utol na hindi ka magsasawa kung alam mo na nga na hindi na maganda yung pinapakita sa'yo. Wala nang pagmamahal, wala nang pagre-respeto. So hindi na rin tama na kahit hindi ka na minamahal ay still mamahalin mo pa rin siya. Nahihirapan ka utol kasi sa totoo lang, humahangad ka ng pagbabago. Napaulit-ulit ko rin talaga itong pinapayo na kung ano yung natatamasa mo sa present sa ngayon, trust me utol, yun at yun pa rin yung matatamasa mo sa future. Dahil wala naman tayong ibang pinag-uusapan na tao dito, kundi siya pa din yan. Kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya, kung ano yung mga pasakit na natatamasa mo sa kanya sa ngayon, ay yun at yun pa rin talaga yung maitatamasa mo balang araw. Once na nag-e-stay ka sa taong ito, dahil siya na po yan utol. Kung ano yung nakikita mo sa kanya is ito na yung attitude, behavior at saka karakteristik na pinapakita niya sa'yo. Siya na ito. So wag ka na mag-expect na magbago pa yung isang tao. At saka paulit-ulit ko rin talagang sinasabi na huwag kang pumasok sa relationship para baguhin mo yung isang tao, para baguhin mo yung taong minamahal mo, para baguhin mo yung partner mo. Nako,
Mahihirapan ka lang utol na magbago ng ugali ng ibang tao. Hindi rin talaga recommended na pumasok ka sa relationship para baguhin mo yung isang tao. Mas mainam pa utol, mas prefer ko talaga na pumasok ka sa relationship na nagmamatch kayong dalawa, na magkaunawaan kayong dalawa, na pasok sa standards mo at saka pasok ka rin sa standards niya. Kung pinapakitaan ka ng hindi maganda utol, na parang tinataboy ka na parang pinapaalis ka na, sinyalis na po yan na hindi talaga kayo nagtutugma na dalawa. So wag mong pilitin. Na more ka lang talaga mahihirapan utol once na pipilitin mong magbago yung isang tao. Ang tanging solusyon po ay kumalas ka sa kanya. And then maghintay ka ng taong karapat-dapat para sa'yo. Yung mauunawaan ka, yung magugustuhan ka, yung mamahalin ka habang buhay. In short which is kamatch mo. Yes utol. Hindi yung babaguhin mo siya. Hindi yung mag-e-stay ka sa relationship ninyo kahit nasasaktan ka na para lang magbago siya. Na yun yung hinihintay mo, yung magbago siya. Nag-aaksaya at saka nag-aaksaya ka lang ng panahon mo utol. Ito pareho lang din naman ito sa kaibigan natin, di ba? Pumipili tayo ng kaibigan na dapat nating samahan or dapat nating pagkatiwalaan. Yes? Like for example, sa trabaho man natin, di ba naghahanap tayo ng taong pwede nating pagkatiwalaan at saka pakisamahan. And then, once na may nakikita tayong tao na hindi maganda yung ugali, like for example, sinungaling, hindi maganda yung ugali, is umiiwas tayo. Nagdi-detach tayo. Umaalis tayo. Dahil ayaw natin sa taong yun. So pareho lang din naman ito. Sa partner mo, kaso nga lang is napaibig ka na. Nahulog na yung loob mo. So wala kang ibang gagawin dito utol is kailangan mo talagang titignan kung ano yung mga kamalian niya, kung ano yung karakteristik niya, kung ano yung mga hindi magagandang ginawa niya sa'yo. Dahil yun lang din yung magpapadetach ng pagmamahal mo sa kanya. Kabaliktaran sa pinapakitaan ka ng magandang asal niya is naa-attach ka sa kanya. So ngayon, ang tanging solusyon ay isipin mo, again, kagaya sa sinabi ko rin dati, pwede mong isulat utol. Isa-isa, yung mga ugali niyang hindi maganda. Kagaya sa pagsisinungaling, sa pagluloko sa'yo, barumbado, mainitin yung ulo, isulat mo yun. Yun ang dapat mong isa-isip. Dahil sigurado utol, yung emosyon mo ay susunod lang din yan. Na unti-unti mong mamamalayan na nawawalan ka na pala ng pagmamahal sa kanya. Nawawalan ka na ng paki sa kanya. Nawawalan ka na ng pag-alala sa kanya. Yun na po yung time na nagdi-detach na yung love mo sa kanya. Yes. Okay? Sino po mga utol ang tanging paraan na dapat ninyong gawin para makadetach or para makakalas na kayo sa mga partner ninyo na nagbibigay lang naman ng mga pasakit sa inyo araw-araw. Okay? Sino po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. Sino po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.